Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Makalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Galing-galing mo, Smart dishwashing paste ko, pritong ulam na masebo, plato ng kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic, number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever.
Amoy LQ. Amoy Nucala Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Nucala Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Let us unbox MX3 capsule. Each box has 60 vegetable capsules that tested and proven to help reduce pain discomfort. 2 capsules daily with a healthy diet and exercise. MX3. Tunay, natural, at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Nucala Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3. Hi, this is Dr. Edwin Bien. Napapansin mo ba na yung hininga mo ay nagkakaamoy na? O nasabihan ka ng iba na may amoy nga? O hindi na lang ikaw, katrabaho mo, kaopisina mo, o kaibigan mo, pagtabi sa'yo naamoy mo, kakaiba ang kanyang hininga? Baka naman mahilig siyang magkape. At kung ano-anong kape na lang dyan ang iniinom niya ha, hindi porke ito ay nadidinig niya sa social media, it means healthy yan. Alam po ninyo, ang pagkakaroon ng halitosis o ito yung amoy sa ating hininga ay hindi lamang problema sa ating ngipin, hindi lamang problema sa ating lalamunan. Nakita ng pag-aaral ng mga doktor na malaking bahagi nito ay dahil doon sa tinatawag na GERD or GERD. Ang ibig sabihin nito ay gastroesophageal reflux disease. Ito ba yung mga taong nangangasim ang kanilang sikmura, nagkakaroon ng gastritis dahil sa kanilang mga kinakain? Sample na lang yung mga kape nga na masyadong acidic. Isama na ron ang cola drinks. Idagdag pa natin ang pagmimiss ng ating mga pagkain sa tamang oras. Para maiwasan ito, hanapin nyo lamang po yung bang mga non-acidic drinks. At dito pumapasok yung ating produkto, MX3, na nagtataglay ng alpha, beta, at gamma nutrients. At alam nyo ba na sa merkado ay may kape na non-acidic? MX3 Coffee Mix. Marami ang nagustuhan ng MX3 Coffee Mix dahil nga hindi ito nagkukos ng hyperacidity sa kanila o nagpapataas ng tibok ng kanilang puso. At ito pa ay sugar-free, hindi magpapataas ng inyong asukal sa inyong katawan. At of course, hindi magiging dahilan ng palpitation. I-try po ninyo MX3 Coffee Mix. Ang kaping ito ay nagtataglay ng alpha, beta, at gamma nutrients. Kaya, kape pa more, pero dapat hindi nakakapagpa-GERD at bad breath. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy. Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3. Araw tayo ng Martes, ika-6 sa buwan ng Enero 2026. Sa ngalan nila kay Ray Sibayan, ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. Para sa DZRH, una sa Pilipino, una sa Pilipinas. Welcome sa inyong palatuntunan ng Rapido Hataw Balita. Narito ang ating headlines. Malacanang kumpiyansa sa constitutionality ng 2026 national budget.
2026 sa budget tiniyak ng Senado na corruption-free pero nakadepende sa implementasyon ng executive branch. Fingerprints ng bangkay ni dating DPWH Undersecretary Cabral tugma sa record ng NBI. Lumalaking strategic competition sa WPS na obserbahan ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Rehistro ng top box saddlebag sa motorsiklo inalis na ng LTO. Bulkang Mayon itinaas na sa alert level 3. Nasa 3,000 residente ang ililikas. Samantala naman, 2 patay sa pag-araro ho ng dump truck sa isang bahay sa May Siniloan, Laguna. Yan ang ating headlines at narito na ang detalye ng iba pang mga balita. Muli, magandang araw Pilipinas. Kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Inyo pong likod mga kaibigan, si Ray Sibayan. At Romel Fuertes. Para pa rin po sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Desidido pa rin si House Senior Deputy Minority Leader Edgar Erice sa plano na idulog sa Korte Suprema ang pinagtibay na unprogrammed appropriations sa ilalim ng 2026 national budget. Ito'y sa kabila ng pag-veto may Pangulong Bongbong Marcos sa 92.5 billion pesos na halaga ng tinatawag na unprogrammed appropriations. Sa panayam ng DZRH, iginit ni Erice na labag sa Section 22, Article 7 ng Saligang Batas ang ganitong uri ng pondo dahil dapat malinaw at tiyak ang pinanggagalingan ng budget para sa budget expenditures. Tinukoy din ni Erice ang naging desisyon ng Korte Suprema kaugnay ng PhilHealth, partikular ang opinyon ni Associate Justice Raul Hernando na nagsasaad na lahat ng uri ng unprogrammed appropriations ay unconstitutional. Sa ilalim ng panukalang 2026 national budget, ibinaba ang unprogrammed appropriations sa 150.9 billion pesos na siyang pinakamababang antas mula 2019. Samantala naman, bumilis po sa 1.8% ang inflation no antas ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo nitong December 2025. Ayon po sa statistika ng Philippine Statistics Authority or PSA, mas mataas ito kumpara sa 1.5% inflation noong Nobyembre. Subalit po sa PSA, natili pa rin ito sa loob ng 1.2 hanggang 2% forecast range ng Bangko Sentral ng Pilipinas para sa nasabing buwan. Dahil po dito ay umabot sa 1.7%, ang average inflation para sa buong 2025 mas mababa kumpara sa 3.2% na naitala noong 2024 at mas mababa rin sa 2 hanggang 4% target range ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Pati pa rin po sa datos ng PSA, pangunahing nagtulak sa mas mataas na inflation ng pagtaas ng presyo ng pagkain at yung pong tinatawag na non-alcoholic beverages, pati na rin po ng housing, tubig, kuryente, gas at iba pang pangunahing serbisyo. Itinaas na sa alert level 3 ang Bulkang Mayon sa Albay. Ayon sa PBOX, ito'y kasunod ng pagguho ng pyroclastic density current sa bulkan ngayong Martes, ika-6 sa buwan ng Enero. Nakapagtala na ang ahensya ng 85 rockfall events mula kahapon January 5 hanggang ngayong araw. Hindi tayo pinakinggan itong Mayong Volcano na ito sabi natin kumalma Di na raw makatis. Kaya nga, ay nako. Samantala naman, maigpit na ipatutupad ng PNP ang liquor ban at gun ban sa Traslasyon at buong kasagsagan ng kapistahan ng Poong Jesus Nazareno sa Maynila. Ayon po kay Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., ito po ay kasunod ng rekomendasyon ng NCRPO hinggil sa suspensyon ng Permit to Carry Firearms outside residence or PTC-4 sa buong Metro Manila mula January 8 hanggang January 10. Kabilang din sa kanilang ipagbabawal ay ang paggamit sa mga paputok at iba pang pyrotechnic devices sa Maynila na naobserbahang ginagawa ng ibang deboto.
Aminado naman si Nartates na complex o komplikado ang security environment kapag traslasyon, subalit patuloy mano ang kanilang ugnayan sa LGU para matiyak daw po ang kaligtasan na inasang dagsa ng milyong-milyong deboto. Bumabalangkas na ang Department of Transportation ng registration at pagpapalisensya sa mga rider ng e-bike at e-trike. Ito ang sinabi ni LTO Chief at Assistant Secretary Marcos Lacanilao sa panayam sa programang 2x2 dito sa DZRH, kaugnay ng mga nasita at napikitang rider na wala namang lisensya. Kasunod dito ng ipinatupad na ban sa pagdaan ng mga e-bike sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila. Ayon kay Lacanilao, maraming umano sa nasita sa unang mga araw ng pagpapataw ng ban ay mga walang lisensya at tanging ID lamang ang kanilang dala habang gamit ang e-bike or e-trike. Samantala naman, tinanggal po ng Land Transportation Office ang registration fee para sa top box at saddle bag sa motorsiklo. Sa panayam po ng programang 2x2, sinabi ni LTO Chief at Assistant Secretary Marcos Lacanilao ng bawat top box o saddle bag na mayroon ng motorsiklo ay katumbas ng 100 pesos. Gayunpaman, nilinaw po ni Lacanilao na kinakailangan pa rin iparehistro ang naturang mga motorcycle accessory sa ahensya. Labas tayo ng himpilan na balita mula sa Palasyo ng Malacanang. Malacanang kumpiyansa sa constitutionality ng 2026 National Budget. Ibalita mo yan, RH number 14, Marinlet Narciso. Marinlet, magandang hapon. Magandang hapon, Romer at Ray. Handa ang Malacanang na harapin ang petisyong ihahain laban sa nilagdaang pambansang pondo ngayong taon. Sa press briefing, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na malaya ang sinuman na dumulog at magpetisyon sa korte. Ayon kay Castro, kumpiyansa ang palasyo sa constitutionality ng 2026 National Budget. Iginit nito na ang ginawang pondo ngayong taon ang pinakamalinis, pinakamaayos at para sa tao. Narito si Jose Castro. Tignan naman po natin, of course, kapag ako file ng petition, sasagot naman po ang administrasyon at tignan na naman po natin kung ano magiging resulta at magiging desisyon ng Korte Suprema. Tugon iyan ang palasyo sa plano ni Caloocan Representative Edgar Erice na maghain ng petisyon sa Korte Suprema laban sa General Appropriations Act of 2026. Partikular daw na kukwestiyonin ng kongresista ang legalidad ng unprogrammed appropriations. Ito si Let Erice para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Let. Samantala naman, 2026 budget tiniyak daw po ng Senado na corruption-free ba? Ating alamin kung paano gagawin ito, ano ha? Ating alamin sa report ni RH28, Lakay Raymond at Paz. Lakay Raymond. May todo depensa si Senator Sherwin Gatchalian bilang chairman ng Senate Committee on Finance sa akusasyon na meron pa ring court ang 2026 national budget. Ayon kay Gatchalian, ginawa nilang lahat sa Senado na mawala ang pork barrel sa budget. Hinigpitan ng mga polisiya para hindi ito maabuso gaya ng ginawa sa 2025 budget na lumobo ang budget sa flood control project. Kasama sa mga tinanggalay ang overpricing ng mga DPWH projects, lahat ng mga infrastructure projects sa DPWH, farm to market roads at irrigation projects ay may station numbers at coordinate na naka-upload sa transparency portal. Ganun pa man, aminado si Gatchalian na pagdating sa implementasyon ay nasa kamay na ng Malacanang dahil wala ng kinalaman ng Senado sa bidding process para sa iba't ibang mga proyekto. Una nito inihayag ni Senator Amy Marcos na hiniling at binaboy ang 2026 budget dahil may mga tinanggalan ng pondo ngunit meron lamang nilakihan ng todo. Narito si Senador Sherwin Gatchalian. Pwede tayo magdebate sa policy issue ng buong araw o buong linggo pero ang importante walang debate dito sa korupsyon dahil itong budget na ito sinigurado namin na corruption free at hindi pwedeng maabuso. Number one, I'll give you an example. Tinanggal na natin yung overpricing sa DPWH. That's almost 20.5 billion pesos na tinanggal natin. Number two, lahat ng projects meron station numbers and coordinates. So malalaman na kung nasaan, gaano kahaba at i-upload rin to sa
transparency portal ng Pangulo. So pwede na sila magsumbong doon kung yung project ay substandard o ghost. Pangatlo, yung mga lump sum na infrastructure projects, lahat ngayon may line item na. Yung farm to market roads, irrigation projects. Dati, lump sum lang yan, 20 billion lump sum. So ngayon, naka-itemize na siya. So hindi natin pag-aawayan o hindi natin pagdidebatayan kung magiging root cause ng corruption itong 2026 budget dahil lahat ng safeguards inilagay na natin doon. But of course, implementation is different. No? In bidding procedures, hindi naman natin hawak. In bidding activities, hindi natin hawak. So, iba na yung implementation. Ang bahagi ng pahayag ni Senador Sherwin Gatchalian, ito TRH20, Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Pinakamalaking budget sa edukasyon sa ilalim ng 2026 national budget, masusing babantayan. Ibalita mo yan, RH number 12, Manang Milky, Regular Manang Milky, good afternoon. Magandang hapon, Romel at Ray. Tagumpay na mga estudyante, mga guro at mga magulang ang inilaan na pinakamalaking budget sa sektor ng edukasyon sa ilalim ng 2026 national budget. Daksyon Tingog Party List Representative Jude Asidre, Chairman ng House Committee on Higher and Technical Education, kung saan mahigit 1 trilyong piso ang alokasyon sa education sector ngayong taon. Ayon kay Asidre, nasa malaking pondo na inilaan sa edukasyon, pagkakataon nito para mapalakas ang reforma sa higher education and technical vocational training. Dahil sa mahigit 1 trilyong pisong budget ngayong taon, sinabi ni Asidre, magamit ito para mapalawig ang scholarships, mapaunlad ang state universities and colleges, at makasabay ang ating mga kabataan sa pandaigdigang hamon sa kakayahan ng ating mga mag-aaral. Nangako si Asidre na aktibong ipatutupad ang vigilant oversight para matiyak ng malalaking pondo sa edukasyon ay magagamit ng tama, transparent, and effective. Anya, kabilang sa mainaasang resulta ay mas matatag na institusyon at mas malawak na oportunidad sa ating mga anak at sa kanilang karunungan. Ako si Milky Reguna, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Milky. Samantala, fingerprints daw po ng bangkay ni dating DPWH Undersecretary Cabral abay tugma daw ho. Tugma sa record ng NBI. Report mula kay RH15, Miss Giselle Ricafort. Miss Giselle. Lakay Ray, tugma yung fingerprints ng bangkay ni dating Public Works Undersecretary Maria Catalina Cabral sa record ng National Bureau of Investigation. Sa pagtatanong ng DZRH News, sinabi ni NBI Acting Director Lito Magno na parehas ang latent prints ng bangkay sa hawak na forensic result ng Bureau at ng Philippine National Police. Nagpapatuloy pa niya yung kanilang investigasyon sa kaso ng dating opisyal, kaya hindi pa nila ito maituturing na case closed. Ayon kay Magno, nakadepende sa pamilya ni Cabral kung tutulong ang mga ito sa pagsisiyasat ng NBI. Pakinggan natin. Results, no? Especially as announced by our counterparts at PNP, yung latent prints niya is the same as those na nasa record. So yung fingerprints na nakuha dun sa body o sa bangkay is the same with the records din ng PNP at ng NBI. We are doing our own investigation. It is up to the family. Kung mag-cooperate sila, it would be better. If not, we can do our own investigation. Okay. Tumanggi naman ang acting director na magkomento sa lumutang na impormasyon na baka itinakas umano yung bangkay ni Cabral habang nakaburol. Nang tanungin kung deklarado na bang suicide ang ikinamatay ng dating undersecretary, sinabi niyang hinihintay pa nila yung opisyal na report ng kanilang mga investigador. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Armed Forces of the Philippines naobserbahan ng lumalaking strategic competition sa West Philippine Sea. Iba pang geopolitical tension nakaapekto sa rehiyon. RH number 52, Edniel Parosa. Edniel. Tumindi ang kung tawagin ay strategic competition sa West Philippine Sea nitong 2025. Patunay ng tila mas nagiging permanenteng presensya ng People's Liberation Army Navy at dadagdagan namang maritime patrol sa Pilipinas kasama ng mga kaalyado. Ito ang assessment ng Armed Forces of the Philippines, AFP, kasunod ng patuloy na pagbabantay sa kilos ng Chinese vessels mula 2024 hanggang nitong nakarang taon.
Pag-ilarawan ng AFP, kung dati mistulang suporta lamang ang PLA sa mga aktibidad ng Coast Guard at Maritime Militia ng China, tila mas naging consistent at lumapit umano mga ito sa contested areas itong nakarang taon. Katapat nito ang nadagdagan ng maritime cooperative activities ng AFP kasamang US, Australia, Japan, Canada at New Zealand na pawang may mga visiting forces agreement sa Maynila. Basa na AFP spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, ramdam sa rehiyon ng geopolitical tensions na nangyayari rin maging sa iba pang panig ng mundo. Pero dumistasyon na siya. Ang ating tanungin kung may kinalaman din ba rito ang naging aksyon ng kaalyadong Estados Unidos laban sa Venezuela, nakadikit naman ng China. Pakinggan natin ang AFP spokesperson for West Philippine Sea. If you notice, not only in the region but around the world, there is an increase in different geopolitical activities. And it naturally, that will also impact on the West Philippine Sea. The activities of the Department of National Defense and the Armed Forces, number one, is through our modernization that would include capacity building and maritime domain awareness. Number two, our defense diplomacy has been very strong. Binigyang din ni Trinidad na anuman ang mangyari sa US at Venezuela ay ironclad pa rin ang commitment ng Amerika sa kaalyado nito dito sa Pilipinas. Ako naman si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Edniel. Samantala, Pilipinas-Australia, tuloy-tuloy daw po ang kooperasyon. Tugnay po na investigasyon sa Bondi Beach attacks noong Disyembre. Ating alamin sa report mula kay Miss Karen Oyong. Miss Karen. Yes, kasamang Ray, kasamang Romel, ikinalugod ng Department of Foreign Affairs o DFA ang mga pahayag ni Australian Prime Minister Anthony Albanese at ang Australian Federal Police Commissioner na si Chrissy Barrett ukol sa tuloy-tuloy na kooperasyon na isinasagawang investigasyon sa Bondi Beach noong Disyembre ng nagdaang taon. Sa naturang press conference, maalalang sinabi ni Prime Minister Albanese na pinahahalagahan nila ang kooperasyon ng Pilipinas sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ng Philippine Law Enforcement Agencies sa isinasagawang investigasyon. Iginit rin ng DFA ang ibinahaging inisyal na assessment ng Philippine National Police sa PNP na walang nakitang ebidensya na nakatanggap ng training o nagsagawa ng logistical preparation para sa kanilang pag-atake ang mag-amang suspect sa naturang insidente na siya ring iginit ng Australian Federal Commissioner. Ayon sa mga ulat, nagtuon 2 suspect sa Pilipinas noong 1 ng Nobyembre hanggang November 29 noong nakaraang taon. Sa ngayon patuloy pa rin ang investigasyon sa naturang insidente, ngunit tiniyak ni DFA Secretary Maria Teresa Lazaro ang commitment ng bansa laban sa terorismo, violent extremism at pagpapalakas ng mas malalim at intelligence at law enforcement cooperation kasama ang Australia at iba pang mga foreign partners ng Pilipinas. Sa mga ulat, tinatayang may 15 katao ang nasawi at humigit kumulang 4 na po ang nasugatan sanhi ng pag-atake sa Bondi Beach sa Sydney. Isa sa mga suspect ang nasawi habang isa naman ay nasa kustodiya ng mga otoridad. Matapos ang diumunay pag-atake kasabay ng Jewish Hanukkah celebration kung saan may tinatayang 1,000 katao ang dumalo, karamihan mga pamilya at may mga bata. Ako si RH4 Karen Oyong, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hepe ng PNP Health Service, sinampahan naman ng kasong administratibo sa NAPOLCOM. Ibalita mo yan, RH number 5, Val Gonzalez. Val. Ako ng NAPOLCOM ay inspection o NAPOLCOM Inspection Monitoring Investigation Service sa National Police Commission ng kasong administratibo ang dating hepe ng PNP Health Service na si Police Brigadier General Jesse L. Imelda Medina. Ito ay dahil sa di makipaglabag ng babaeng general sa tungkulin at hindi kaaya-ayang pag-uugali habang ito'y nasa serbisyo. Sa reklamong natanggap ni NAPOLCOM Commissioner Atty. Rafael Kalinisan, hindi umano sumunod si Medina sa mga utos ng komisyon na magsumite ng psychiatric and psychological examination report ng isang police QCPD na may seditious vlogging activities. Nakasaad din sa reklamo at di umano'y pagpapakita ni Medina ng mamahaling sapatos na nagkakahalaga ng mahigit 70,000 piso habang nakasuot ng PNP uniform
may tinuturo hindi kaya-ayak na bagsak ng isang senior police officer dito ng NAPOLCOM. Hindi pwedeng gamitin ng rango bilang proteksyon sa paglabag sa batas at sa pungkulin. Sa ngayon, sabi ng NAPOLCOM, patuloy ang sinasagawa nilang investigasyon at paglilitis sa mga kaso laban kay ex-General Medina na paglabag sa integridad ng pulisya. Paliwanag ng NAPOLCOM, si ES ay kariretiro lamang nitong nakalipas na December 23, 2025. At kakwaw pa ng komisyon dahil nangyari ito habang siya ilasa sa active service. Si ex-Police Brigadier General Jezebel Imelda Medina kay Mrs. na nagretiro na rin si dating QCPD Director Police Brigadier General Ramos Medina na kabilang sa general na hindi nagdawit sa kalakaran ng illegal na droga. Ako si Bal Gonzales, Dito sa Pilipinas, sa Pilipino. Thank you, salamat Val. Samantala, DOH, magtatalaga daw po na higit sa 200 Health Emergency Response Team sa ruta ng traslasyon. Update mula sa Maynila, RH29, Boy Gonzales. Boy! Lakay Ray, handa na ang Health Department para sa traslasyon 2026. Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, higit 200 Health Emergency Response Team mula sa iba't ibang DOH Hospital ang i-deploy sa buong ruta ng traslasyon upang agarang makapag-responde sa anumang medical emergency. Pinikayat ni Herbosa ang publiko na alamin ang lokasyon ng pinakamalapit na medical station upang agad na makalapit kung sakaling makaranas ng pagkahilo, pananakit ng katawan na obyo pang karamdaman habang nasa traslasyon. Nagpaalala rin ang DOH sa mga deboto, lalo na sa mga may karamdaman at palatanda na magdala ng maintenance medicine, tapat na inumin tubig at pagkain at magsuot ng komportableng damit upang maiwasan ang heat exhaustion at iba pang sakit na una nang inanunsyo ng pamunuan ng Quiapo Church na may ilang kasadang pasamantalang sasara kabilang sa mga deboto upang mabigadaan ang mabilis na paggalaw at pagresponde ng mga medical team kung kinakailangan. Ito si Boy Gonzales para sa Regional sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dalawa naman ang patay matapos sa raruhin ng dump truck ang isang bahay sa Siniloan, Laguna. Balita mo yan, RH number 27, Mr. Noche. Kakas, Mr. Noche. Romel Kalakay Rey, dalawa ang patay at mayroon di iba pang sugatan matapos sa araruhin ng dump truck ang isang bahay sa kilometer 4, Barangay Mayatba, Siniluan, Lalawigan ng Laguna. Nasa Pakil General Cailles Hospital ang mga injured person. Ulong naman ang driver ng truck na si alias Alexander, 52 anyos, residente ng Lucena, Quezon. Sa salaysay ng driver, wala naman na preno ang kanyang minamanehong truck. Kaya bumangga pa ito sa posteng bakal bago tuluyang dumiretso sa isang bahay kung saan natutoob ang mga biktima. Maharap naman ngayon ang driver ng truck sa kasong reckless imprudence resulting in double homicide at multiple physical injury maging ang damage to property. RH sa 27 na sikakas DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Rapido, hataw, balita. Thank you, Noche. Standby po sa mga balita mula po sa mga probinsya. Security guard binaril ng kapwa Secure sa Iloilo City. Lalaki naman pinagbabaril patay sa La Castellana, Negros Occidental. Higit 3,000 residente nakatagdang matapos naman sa Alert Level 3 ang Bulkang Mayon. Isang anak sinaksak ng kanyang ama, sugatan sa lalawigan ng Quezon. Samantala naman ilan sugatan sa karambola ng mga sakyan sa Mariveles, Bataan. Sasakyang ginamit sa pananambang sa Kidapawan City natagpuan sa Ligwasan Town sa BARM, sa SGA BARM. Samantala naman, istambay pa rin po sa balita mula naman sa Pangasinan. Halos 80,000 pisong halaga daw po ng shabu na kumpiska sa may San Nicolas, Pangasinan, magsasaka arestado.
18 mga barangay sa Katarman apektado ng pagbaha matapos ng walang tigil na pag-ulan. High-value individual timbog naman sa bypass operation, Shabut Baril nasamsam sa Davao City. Krimen sa Leyte bumaba ayon sa PNP. Ang niyo pa rin po mga lingkod sa pagbabalita, sinaray si Bayan. Romel Fertes. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Pilipinas ang oras, alas 2:32 ng hapon. Ang oras na yan. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit-mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blues. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blues. Amoy Cala, amoy good vibes. Jiggy Manikad po. Bilang isang broadcaster, mahalaga sa akin ang tamang impormasyon sa lahat ng bagay, kahit sa kape, mapanuri ako. Kaya dito ako susubukan ng MX3 Coffee. Ito'y low acid, cholesterol free, at may vitamin C plus calcium. Sigurado ako sa MX3 Coffee. Dito ako bilib. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blues. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blues. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blues. Amoy Cala, amoy good vibes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses. Mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi,
mas pinalakas at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya, Ataw Balita. Ang niyo pa rin mga lingkod sa pagbabalita, sina Ray Sibayan at Romel Fertes para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Meron mo ng update mula sa Caloocan. Ipinatawag daw po ng Caloocan LGU ang lahat ng ahensya ng lungsod para may sakatuparan ang lahat ng proyekto ngayong taon. Ano kaya mga proyekto yung ating alamin sa report ni RH23 Edwin Duque? Edwin? Tama lang kay Ray, sa unang linggo nitong taon ay pinulong ngayon ni Mayor Aro nga malapitan ang lahat ng department head upang maging mabisang katuwang sa paglilingkod sa lungsod para magkaroon naman ng malinaw na direksyon ng kanilang mga plano at programa para sa mga mamamayan at lungsod ng Caloocan ng ngayong taon. Sinabi ng alkalde na inasahan ito na matapos na buksan ngayong taon ang 2026 ang mga proyektong pang-infrastruktura. Kabilang na dito ang Columbarium at cremation, Caloocan Hall of Justice, Caloocan North City Hall at University of Caloocan City, College of Medicine at Health Science. Kasabay nito, mahigpit anyang ibinili ng alkalde ang pagpataw naman ng mga penalty sa mga kontraktor na mabagal tumapos ng mga proyekto. Iwasan ang makakaabala sa kanilang mga kababayan. Ngayon din, ipinag-utos ni Malapitan ang pag-inventaryo ng mga tanggapan. Ang mga tanggapan doon ang nangunguna sa paghatid ng iba't ibang serbisyo sa mamayan upang malaman kung ano ang mga kagamitan na sasakyan na kanilang kailangan para sa mas mabilis na espesyenteng pagtugon sa pangangailangan ng kanilang mga kababayan. Ayon sa alkalde, gagawin nilang makabuluhan at protektibo ang panibagong taong ito para sa batang Tangkalong. RS1 to 3, Edwin Duque nagulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa iba't ibang lalawigan, security guard binaril ng kapwa sikyo sa Iloilo City. Alamin natin kung ano nangyari. Jocelyn Maque ng Action Radyo Iloilo. Nagtamo ng 2 tama ng baril sa magkabilang hita ang 30 anyos na gwardya ng barilin ng 28 anyos na gwardya sa city proper sa lungsod ng Iloilo. Ayon sa pulisya, naka-on duty sa bentahan ng mga motorcycle parts ang biktima nang puntahan ng suspect at kinumpronta hanggang sa magkasuntukan at narinig ang 3 putok ng baril. Inaalam pa ng pulisya kung anong motibo sa insidente na nagsimula di umano sa hindi pagkakaintindihan ng suspect at biktima. Naaresto ang suspect at recover ang kanyang issued firearm na 9mm pistol. Mula sa Action Radyo Iloilo, ito si Jocelyn Maque para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, salamat Jocelyn Maque. Samantala naman, isang lalaki pinagbabaril, patay sa may La Castellana, Negros Occidental. Ano ba naman yan, no? Anong dahilan? Ating alamin sa report ni RH46 Rex Cantong. Rex.
Patay ang isang lalaki matapos pagbabarilin ng mga armado sa Sitio Old Manghanoy, Barangay Manghanoy, Bayan ng La Castillana, Negros Occidental. Ang biktima kinilala na si Rene Francisco, 44 anyos, residente ng nasabing lugar. Ayon kay Pulis Major Romulo Hipilango Jr., hepe ng kapulisan ng nasabing bayan ng biktima, pinasok sa kanyang bahay ng 6 na mga armado at walang awang pinagbabarel. Ang biktima dinala pa sa Rural Health Unit sa bayan ng La Castillana, Negros Occidental, subalit idineklarang dead on arrival. Sa ngayon, patuloy ang investigasyon ng kapulisan at pagkilala sa mga suspect, kasama na ang motibo sa pamamaril. Ito sa RH46 Rex Cantong para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Alamin natin ang sitwasyon sa Bulkang Mayon na itinaas na sa Alert Level 3. Naroon natin kasamang si RH number 18, Ruel Saldico. Ruel. Lakay Ray at Romel, sa mga oras na ito ay sabay-sabay nang naghahanda ang mga munisipalidad at ang Legazpi City at maging ang Tabaco City, Daraga, Kamalig, Ginabatan dahil nga ngayong araw na ito ay itinaas na sa Alert Level 3 ang Bulkan Mayon. Ipinag-utos naman ngayong hapon na ito ni Governor Noel Rosal sa lahat ng mga MDRMO at maging ang mga kabubuo ng Albay Disaster Office upang sila ay magsagawa na ng pag-evacuate sa ating mga kababayan na malapit sa loob ng 6-kilometer danger zone. Ito may higit sa posibleng 3,000 ngayong araw na ito ang kailangang ilikas dahil nga sa pagtaas ng Alert Level 3 ng Bulkan Mayon. Sa ngayon, ang Bulkan Mayon ay ilan-ilan ay nagpakita ng kanyang liwanag sa bunganga at kanina naman ay may kunting pag-ulan. At sa mga oras nito, ang ating mga kababayan ay sila ay nababahala sa mga sitwasyon sa mga oras nito. Pero nanawagan ng gobernador ng Albay na wag muna mabahala at wag magpanik dahil nga sumunod sila sa mga pinag-uutos ng ating mga lokal na pamahalaan na maging mga barangay ay kanila lang pinag-coordinate ngayon sa mga oras nito. Nagipag-ugnayan na upang lalo pang ating mailikas ng mga kababayan malapit naman sa mga panan ng Bulkan Mayon na ngayon ay tinaas sa Alert Level 3 ang naturang bulkan. Yan ating mga update Lakay at Romel mula dito sa lalawigan ng Albay. Ito si RH18 Ruel Saldico, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you Manoy. Ruel Saldico mula po dyan sa Albay. Samantala naman, tayo po'y dumako naman po sa Quezon Province. Isang anak daw ho, abay sinaksak daw po ng kanyang sariling ama. Ano ba naman yan? Sugatan ho yung anak sa may probinsya ng Quezon. Ating alamin sa report ni RH33 Benjan Chokya. Benji! Sugatan na isinugod sa hospital ang 46 anyos na lalaking magsasaka makaraang saksakin ng kanyang sariling ama habang masayang nag-iinuman sa loob ng pamamahay nito sa Barangay Poblasyon, Patnanungan, Quezon. Sa report ng pulisya, kinilala sa alias Alin ang biktima at ang suspek naman ay na ama na nakilalang alias Abit, 77 years old, pawang nakatira sa nasabing barangay. Lumitaw sa pagsisiyasat ng mga investigador ng pulisya, nag-iinom ang mag-ama sa kanilang bahay na magkaroon ng pagtatalo ang mag-ama hanggang sa nauwi ng pananaksak ng ama sa anak at ngayon ginagamot sa hospital habang nakakulong naman ang ama na kakaharapin nito ang kasong frustrated parricide. Ito si Benjan Chuk na nag-uulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ilan sugatan sa karambola ng sasakyan sa Mariveles, Bataan. Dani Kumilang, ibalita mo yan, Dani. Isang insidente ng reckless imprudence na nagresulta sa pisikal o pagkasugat ng ilan at pagkasira ng mga sangkot na sasakyan ang naganap alas 6:20 kagabi sa Sigsag Road, Barangay Alas Asin, Mariveles, Bataan. Batay sa paunang investigasyon, isang Isuzu van truck ang bumabaybay pababa ng karsada nang madulas ang mga gulong nito dahil sa masamang kondisyon ng panahon.
dahil dito napunta ang huliang bahagi ng truck sa kabilang linya at bumangga sa isang motorsiklo. Ang motorsiklo ay sumalpok naman sa isang van na nasa likuran nito dahil dito nawala ng kontrol ang truck at bumangga pa sa isa pang motorsiklo na itinulak at sumalpok sa isang pick-up truck. Sugatan ang driver at backrider ng unang motorsiklo at agad na isinugod sa Maribeles District Hospital para sa agarang lunas. Lahat ng sangkot na sasakyan ay nagtamo ng pinsala na patuloy pang tinatantya ang halaga. Patuloy ang investigasyon ng Maribeles Municipal Police Station kaugnay na naganap na insidente. Dani Kubilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala naman, sasakyang ginamit daw po sa pananambang sa may Kidapawan City nakita sa Ligwasan Town sa BARM. Ating alamin sa report ni RH19, June Dimakutak. June! At ma-recover ang kotseng ginamit sa pananambang patay sa isang babae at isang lalaki na lula ng kotse nitong hapon ng linggo sa Kidapawan City, Cotabato Province. Sa impormasyon mula sa Cotabato Police Provincial Office, nakatanggap sila ng report mula sa Ligwasan FJE Barn Police Personnel na mayroong natagpuang abandonang kulay itim na kotse sa bahagi ng Barangay Kabasalan, Ligwasan Town. Patay sa assessment ng Kidapawan City Police Office, tinutugma ang kaparehong kotse na isang color black Nissan Almera na sinakyan ng mga suspect na nagpaulan ng bala sa dalawang namatay na sina Romeo Abson Canson at Cristeline May Panyongon Nunez. Nasakay rin na isang kotse nitong araw ng linggo. Lumalabas mga lakay sa follow-up investigation ng Kidapawan PNP. Inihayag sa media ni Police Chief Police Lieutenant Colonel Celeste na mula sa isang rent-a-car ang naturang vehicle na ginamit ng mga suspect. Since may nakita man ng drug paraphernalia doon sa kotse ng mga nasawi, nihinalang drug war ang motibo sa naturang panambang. Sa ngayon, pinaghahanap na ang umano'y dalawang tukoy ng mga suspect. Nakilala sila sa masusing investigasyon ng iba't ibang units ng provincial PNP. Wala sa Central Mindanao, RH19, June Dimakutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat na June. Samantala, halos 80,000 pisong halaga ng shabu makumpiska sa San Nicolas, Pangasinan. Magsasaka, arestado. RH number 38, Freddy Fajardo. Freddy. Matagumpay na naisilbi ng San Nicolas, Pangasinan Municipal Police Station sa pamumuno ni Chief of Police Major George Banayos Jr. ang search warrant mula sa korte sa bahay ng suspect na isang 58 anyos na magsasaka sa barangay San Jose, San Nicolas kaninang madaling araw na nagresulta ng pagkakumpiskan ng 7 heat-sealed plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na tumitimban ng 11.7 grams at may strike price na 79,560 pesos. Nasamsam din ang iba't ibang uri ng mga drug paraphernalia sa kwarto ng suspect. Nasa kustodiya nga ng San Nicolas Municipal Police Station ang suspect na naharap sa kaso ng paglabag sa Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, Aristartate, nag-uulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Freddy Fajardo. Samantala, 18 mga barangay sa Katarman, Northern Samar, apektado daw po ng baha matapos ang walang tigil na pag-ulan doon. Ating alamin sa report ni RH34, Jane Bantayan. Jane. 18 na mga barangay sa bayan ng Katarman ang apektado ng baha matapos na makaranas ng ilang araw na pag-ulan sa naman ng shoreline. Ang ilang mga barangay umabot hanggang bewang ang tubig at halos kalahati ng kanilang bahay ay lubog sa baha. Agad naman na nakapagbigay ang barangay ng tulong o relief assistance sa mga apektadong residente. Inaasahan naman na makakatanggap ng tulong mula sa DSWD ang mga apektadong residente alinsunod sa kanilang pahayag na nakapreposisyon ang kanilang mga food packs para sa agarang tulong sa mga lugar na apektado ng sama ng panahon. Ang mga apektadong barangay sa bayan ng Katarman, ang barangay ng Dalakit, Caligang, San Julian, Bangkerohan, Daganas, Mulave, Old Rizal, kabilang dito ang barangay Acacia, New Rizal, Baybay, Nara, Ipil-Ipil, Yakal, barangay Kawayan, Talisay, Kasoy, Washington at barangay Tinuwaran. Mula sa Action Radio Katarman, RH34, Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. High-value individual, pimbog sa bypass operation, shabu at baril, masamsam sa Davao City.
June Soter ng Action Radio Davao. Timbog ang isang high-value individual na kinilalang si alias Marvin sa ikinasang bypass operasyon ng kapulisan kahapon Enero 5 sa Barangay Tomas, Monteverde, Davao City. Ayon sa City Drug Enforcement Unit, dakong alas 3:53 ng hapon nang isagawang operasyon sa koordinasyon ng PDEA, katuwang ang Regional Police Drug Enforcement Unit 11 at Santa Ana Police Station. Nasamsam mula sa 23 anyos na suspek ang dalawang pakiti ng hinihinalang shabu na may tinatayang halaga na 95,200 pesos, bypass money, isang cellphone, motorsiklo at isang kalibre 38 na baril na may 3 bala. Maayos na minarkahan at inimbentaryo ang mga ebidensya sa lugar ng pag-aresto alinsunod sa itinakda ng batas na sa kustodiyan ng kapulisan ng suspek at maharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Ito si June Soter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, June Soter. Samantala naman, yun daw pong krimen sa Leyte, abay, bumaba daw po ang bilang, aba? Ating alamin sa report ni RH32, Jimmy Angay-Angay. Jimmy. Bumaba ang krimen sa lalawigan ng Leyte base sa Data Crime Incident Reporting Analysis System ngayong araw ng kapulisan. Ito ang sinabi ni Leyte Police Provincial Office Provincial Director Police Colonel Junicio Apas Jr. Ay kay Colonel Apas, ang crime incident noong 2024 ay pumalo sa 475 at noong 2025 umabot na lang sa 378 kung saan bumaba ng 96 na kaso. Ang robbery bumaba mula sa 50 umabot na lang sa 27 na may 46% na reduction sa homicide cases mula sa 34 naging 24 na lang, samantalang murder mula sa 62 naging 45 na lang na may 27% na pagbaba. Sa physical injury mula sa 68 naging 15 na lang, sa rape mula sa 134 naging 116 na lang na insidente, pagnanakaw 113 na bumaba ito at naging 101 na lang. Nakatulong dito ang epektibo na kolaborasyon ng kapulisan, local government units at mga mamayan sa mamagitan ng enhanced police visibility, targeted law enforcement operations, napapanahon na intelligence gathering at pagsustain ng community engagement sa mga bayan at probinsya sa Leyte. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Jimmy Angay-Angay. Metro Manila ngayon. At sa Metro Manila ngayon, pakinggan natin si Kyle Bulyas. Kyle. Lakay Ray Romela, abot sa 18 sasakyan na pinaghahatak at inimpound ng mga tauhan ng MMDA Special Operations Group Task Force for Road Clearing sa ikinasang operasyon sa Maynila at Quezon City. Kabilang sa mga kalsadang sinuyod ng MMDA ang Del Monte Avenue, Bonifacio Avenue, Amoranto, Maria Clara, Blumentritt at Rojas. Sa naturang operasyon, naabot naman sa 115 ang mga natikitan dahil sa iligal na pagpaparada ng kanilang sasakyan. Sa iba pang balita, nagpahayag naman ng suporta si Muntinlupa Mayor Rufy Biazon sa pagkakaroon ng local regulations para sa paggamit ng e-bike at e-trike. Kasunod ito ng implementasyon ng kautosan ng Land Transportation Office na ipagbawal na sa mga light electric vehicles ng pagdaan sa ilang major thoroughfares sa Metro Manila. Sa isang social media post, sinabi ni Biazon na hindi exempted sa mga basic rule ang mga driver ng e-bike at e-trike, gayong pareho lamang ani ang panganib na maaari nilang idulot, lalo na sa mga walang sapat na kaalaman sa batas trapiko. Sa kasalukuyan, wala pa ibinigay na implementing rules and regulations sa LTO sa naturang lungsod, pero nasa gitna na niya ito ng pag-aaral ng City Council ng Muntinlupa. Para naman sa ating ulat panahon, wala tayong binabantayang low pressure area sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Pero sa kasalukuyan, meron tayong rainfall advisory dito sa Metro Manila, kaya naman asahan ng katamtaman o mahina hanggang sa katamtamang lakas na buhos sa mga ulan sa mga susunod na oras. Yan ang latest sa Metro Manila ngayon. Ito si Kyle Bulyas ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Kyle Bulyas sa iyong Metro Manila ngayon.
Rapido, hataw, balita. Okay, salamat po sa matumutok po sa ating balitaan sa Rapido Hataw Balita. Yung mga taga-Albay ho, ingat po tayo. Ano po? Nasa alert level 3 ang Bulkang Mayon. Hindi na halos mapigilan itong pag-aalburuto ng Bulkang Mayon. No? Pero manalangin po tayo. Sana hindi pumutok. Ano po? At, pero kapapasok pa lang ng 2026. Yes. Ito na. Ayan na. Bulkang Mayon. Abay, baka pwede naman na wag muna. Ha? Saka wag na. Ha? Tama naman yung medyo sumisingaw lang ng konti yung pressure mula sa loob mo, sa ilalim mo. Pero wag naman sanang sasabog. Ano, at saka yung ibang bulkan, baka naman kayo ay mainggit. Yung wag. Taal, wag. Yung Taal. Ay sus apo. Kapapasok lang po ng taon, ano ba naman yan? Salamat sa buong pwersa ng DZRH News Team. Thank you po sa mga kasama natin sa television, sa DZRH Television, DZRH Digital, DZRH Radio, sa DZRH Malanday Transmitter. Hindi po mga lingkod, mga kaibigan. Uy, thank you kina Miss Elaine Apit sa buong pwersa ng DZRH News Team. Sino kasama natin yan? Si Don, ha? Si Don. Ayan. Hindi po mga lingkod, sina Ray Sibayan. At Romel Fertes. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Pilipinas ang oras, 3 minutos bago sumapit ang alas 3 ng hapon. Hindi. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV.